Alams na. Sa buhatan po ito. Ito yung tinatawag na Hello Garci model ng pagpapatalsik ng isang Pangulo. Tingin mo niya, Mr. Maravillas, magtatagumpay. Malayo po? Malabo? Papasok na yung ICC? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito yung mga latest na balita, mga reactions ito mga kababayan, ng ilan sa ating mga congressmen in relation sa investigasyon ni Senator Botas. Lagi ako nagkakamali. Senator Bato sa sinasabing PDEA leaks. Sabi po ni Congressman J.J. Suarez, ito anyang ginagawa ni Bato, pagsayang lang anya ng oras at resources ng Senado. Parehas po, mga kababayan ng sinasabi natin dito. Sabi ko, sayang yung snacks. Hindi man po ito in need of legislation. Sabi ni Mig Zubiri mismo, in need of persecution na niya. Gumagawa sila ng istorya para siraan po yung ating Pangulong BBM. Nasabi ni Trillanes, may kumpas si Maudix dyan. Sinigo nga niya, may kumpas dyan. It is designed to destabilize and oust the president. Yung GMA model, Hello Garci model, mga kababayan, nang mapatalsik si Irap, yun din ang sinasabi ni Trillanes pa. Baga niya, Mr. Maravillas, nanonood sa iyo si Senator Antonio Trillanes. Doon nga po ako. yung linya ng aking discussions po, yung ating mga analysis, sa interview kay Trillanes ni Christian Esguera, ganun na ganun yung sinasabi. O nagkataon lang siguro po, mga kababayan, parehas yung aming analysis. Hindi po kami nag-usap ha. Hindi ko man siya kilala personal. Na-interview ko siya noon, nung nasa mainstream tayo. Yung first term niya sa pagkasenador, ikot-ikot dito. Siyempre, yung mga reporters namin, in-interview siya. So ako yung anchorman. So na-interview ko siya, matagal na. Pero ngayon po, wala, hindi kami niyan magkakilala personal. So ganun din. Si Congressman Suarez, ganun din yung kanyang tingin. Sabi dito sa balita ng Politico News, Suarez slams Bato de la Rosa's probe on PDEA leaks. A waste of Senate time, resources. Pagsayang lang po ng oras at ng snacks. Walang kakwenta-kwenta. Yung mga testimonies po, hearsay. Kaya patawa-tawa lang po si Jinggoy, nasukol si Jonathan Bicoy Morales. Yan tawag ko po, another Bicoy po ito. Si Escudero, ganon din. Duda. Sabi rito po, hearsay evidence, Senate President Mig Zubiri notes that very serious accusations have been made without evidence in a public hearing conducted by the Committee on Public Order and Dangerous Drugs chaired by Senator Bato de la Rosa regarding the alleged leaked Philippine Drug Enforcement Agency documents implicating then Senator Ferdinand Marcos Jr. and actress Maricel Soriano in illegal drug use. In a separate press briefing, Senator Jinggoy Estrada said he is convinced that former PDEA agent Jonathan Morales is a liar and might be the one who leaked the supposedly confidential documents of PDEA. Parehas po yung paniwala namin. May gawa ng document po, nag-fabricate, kaya wala ang records yung PDEA mismo. Kaya malayo na leak document siya, mali na tawaging leak document. Kasi hindi man galing po sa opisina ng PDEA, galing sa computer yun ni ni Bicoy Morales. Si Morales po, malamang isang witness for hire.
Sabi dito, meanwhile, Senator Chis Escudero suggested that the hearing should focus on determining the origin of the alleged leaked document. Mga sabi nila dito, sabi ni Chis Escudero, kung ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng committee ito ay kung authentic yung dokumentong yon. Sabi naman ni Migs, while certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Lahat lang na chismis niya, marites. So gagamitin nila yung pagmamarites, mga kababayan ni Bicoy Morales. Bicoy na talaga na Mr. Maravillas. Bicoy na yung itawag natin kasi another Bicoy po ito. Para lang po siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. I-agitate yung mga mamamayang Pilipino na mag-alsa laban sa ating Pangulo at makagain ng support yung destabilization. Tama pa? Sabi naman po ni Jinggoy, wala siyang ebidensya, wala namang makakapagpatunay, pati PIDEA, nasangkot yung mga personalidad na sinasabi ni Morales. Iwan ko kung sino ang naglagay ng pangalan ng presidente in other well-known personalities in show business and politics. Alina po na si Morales kasi siya yung nag-amin, pirma ko niya. Tapos yung document, tinon-over daw niya sa PIDEA. Wala man nag-receive ng turnover, nilagay lang siguro. Yan ang ibig niyang sabihin. May ganon. Maniwala kayo, napaka-importanting documents. Tapos iwan mo lang doon. Sabihin mo, tinon-over ko. Isabi ng PIDEA. Wala man na niyang files na sa amin. Uling-uli po. Sabi ni Congressman Suarez, sayang lang niya ng resources, ng oras ng Senado. Tama po, imbes na pag-usapan sana yung economic chatsa na napakalaga sa pagpaunlad ng ating bansa para dumaloy na yung napakaraming direct foreign investments. Ang pinag-uusapan po sa Senado, walang kakwenta-kwenta. Hearsay. Sabi rito, House Deputy Speaker in Quezon City, Quezon Province pala nito, Quezon Representative David Suarez has expressed disappointment in the tolerance of the Senate leadership of the hearings on the alleged Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA leaked documents that link President Ferdinand Marcos Jr. in illegal drug use. Ayan po si Congressman Suarez. Kasama siya sa tinawag na young guns ng Congress, mga magagaling, matatalino at matatapang sa Kongreso. Sabi niya, the investigation niya of the Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs na pinamumunuan ni De La Rosa is a waste of time, effort, and money and resources. Not only did I expect more from the good senator, but I expected more from the Senate leadership. When it comes to the Senate, for the past two hearings that they had, I really don't understand why they are spending so much time, effort, money, and resources sa mga bagay-bagay na wala namang katotohanan. Kaya talaga, decide po siya para gawing pang-smear. Yan ang tingin mga kababayan ngayon ng karamihan. Pang-smear sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi gusto nang ipalit si Inday po. Suarez stressed that PIDEA has already debunked the claim of its former agent, Jonathan Morales, about the authenticity nitong alleged reports which link Marcos to the illegal drug use. In fact, yung credibility ng witness is questionable niya. Pati yung PIDEA, sinabi na walang katotohanan din yung binabanggit ni Morales. At ang hindi ko maintindihan, bakit ba pinapayagan when we know for a fact that number one, it's not true. Number two, he is lying. And number three, he has no evidence to show. Alams na.
Sa buhatan po ito. Ito yung tinatawag na Hilo Garci model ng pagpapatalsik ng isang pangulo. Tingin mo niya, Mr. Maravillas, magtatagumpay. Malayo po? Malabo? Papasok na yung ICC? Suarez also referred to the point raised by Senator Chis Escudero. In that point raised by the point was the leak of the document. It is excellent, anya. So, why are we talking about personalities in the document? If the point of inquiry was the leaked document, Suarez said, relevant questions, anya, should be asked, like who leaked the supposed document and how it was done, or who were the personalities involved. Nililihis doon, mga kababayan, ni Bato yung mga tanong. Pinapabuelo si Bicoy Morales po sa kung ano-anong mga aligasyon. Ang dami pong binabanggit na mga pangalan na lahat man lang po hearsay. At nang itanong kung kilala niya yung kanyang informant niya, hindi ko na niya maalala yung pangalan. Sabi ni Suarez, nagdamay-damay ka pa ng mga personalidad at mga pangalan doon na wala namang kinalaman. Dapat specific na investigation na isinasagawa ng committee. So, my appreciation of that fact. Number one, you are out to malign, destroy the personalities mentioned. Di umano sa document. Sa akin, this is very unfortunate. It saddens me that we have to go down to this level of political discourse when we should focus our attention on more important issues such as the West Philippine Sea, issues such as the rice tariffication law, which the Committee on Agriculture has recently approved, and issues such as rise in prices of commodities na inaaral ngayon ng mababang kapulungan. Tama! Ibang intention po nila. Ang pinagkakaabalahan, mga kababayan, ng mga taga Finta Kingdom, paano mailoklok si Inday before 2025. At ang sabi sa mga lumalabas na balita, mga kababayan, may kinalaman yung China. Yan ba? Duterte, China, plotting to oust Bongbong. Ito na yung lumalabas na mga kwento ngayon. Yan ba? Sabi dito, there is a kernel truth in the claim of former Senator Antonio Trillanes that former President Rodrigo Duterte is plotting to oust President Ferdinand Bongbong Marcos following the breakup of their unshakable unity that started when Vice President Sara Duterte feuded with Speaker Martin Romualdez na pinsan ni President Bongbong. Sara, of course, believed that being Vice President, she could land the defense portfolio in a jiffy, but Bongbong had other plans that letting her control the military, which is tasked under the Constitution to protect the national territory and guard the country's territorial waters. As the Dutertes are closer to Beijing than Manila, they will not contest the bogus claims of China over 90% of the country's EEZ, including areas where Beijing had been salivating for gas and oil deposits. Kita ninyo, mga kababayan, sakto sa mga analysis natin. Kaya po, sabi natin sa mga previous nating videos, di ba si Inday po, ransa na for president. Nakita niya, mga kababayan, na manipis yung crowd. So, pumayag na lang siya na maging vice-presidente. Pero yung mga nasa likod niya, may ibang plano po. Yung GMA model. Plan B. Kaysa niya manalo vice-presidente, di ikudita natin. Tulad na nangyari po kay Erap. Panahon, mga kababayan, ni Erap, 2 years lang. So, I think, sabi natin sa mga previous analysis, mga kababayan, yun ang rason na matalino yung ating Pangulong Bongbong Marcos na kahit laging pinalilitaw ni Inday after election na ang gusto niya, interesado siya sa pagiging secretary ng Department of National Defense,
Hindi ibinigay po ni President Bongbong. Ang ibinigay kay Inday, yung Department of Education na wala mang alam si... Ni ano niyang tingin mo, Mr. Maravillas, sinadya ng ating... Ewan ko po. Pero sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, naniniwala siya sa galing ni Inday. Abogada naman po. Kaya yung may pinakamalaki na budget sa mga departamento, yung DepEd, yun ang pinawakan. Ayun po, sabi sa Bicol, namarang siwal. Walang accomplishment po si Inday kasi hindi man marunong. Para niya, Mr. Maravillas, sinadya yata ng Pangulo para... Hindi ko na ba sasabihin? Iniiwas lang, mga kababayan, na mahawakan niya yung Department of National Defense. Binigay ngayon kay Gibo Teodoro. Kasi nga po, hindi maaari na yung DND i-close siya sa no comment. Pagdating sa West Philippines, anong gagawin dyan ni Inday kung laging no comment? DND secretary siya. So talagang purposely hindi binigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung mga barkada nila naglalaway dito sa West Philippine Sea because of the gas deposits po. So sabi rito, in fact, the senior Duterte has the blessings of China in waging his daily tirades against Bongbong, queuing closely to the dictum of Mao Zedong, that the enemy of my enemy is my friend. Duterte may still have a fans club among current and retired Philippine National Police generals and Trillanes things. They are being wooed by the ex-president to join the bloody fun in ousting Marcos. Unluckily for Duterte, his effort has laid a big fat egg. No one is biting as Duterte is notorious for throwing people under the bus, as some cops convicted for murders during the war on drugs now realize. Ganun yung ginagawa mga kababayan ni Mau Diggs doon sa speech niya sa Dumaguete, nang makita yung mga sundalo at mga polis, mga kaibigan natin anya yan. Hindi anya yung nasa... Galing anya ako dyan sa palasyo. Alam ko, pag hindi anya nagustuhan, ikunita yan. So tama itong kwento rito po. Sakto sa mga ginagawa po ni Mau Diggs. Sabi dito po sa analysis, talk about ousting Marcos are part of the scenario drawn up by Duterte, who created the egregious Maisog movement that called for Marcos to resign for not having the people's interest at heart. Tinawag po doon na ni Mau Diggs sa Dumaguete rally, yung administrasyon ng ating Pangulo daw, dinescribe niya as dismal failure. Baliktad po ang katotohanan. Magto 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung na-accomplish pa niya po, mas lumampas pa sa 6 years ni Mau Diggs. Kaya na-insecure niya, Mr. Maravillas. And later colluded with Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez to establish a breakaway republic of Mindanao, which was a political non-starter, as 50 Mindanao congressmen dumped the idea in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pati yung mga MNLF, ayaw. Pero niya, Mr. Maravillas, di mo ba nakita doon sa mga parali? May isang representative doon ng MNLF na nagpapakilala. Kasapi nila. Hindi man yata yun, dating MNLF yata yun. Hindi man recognize ng the whole organization kasi nakipag-peace talks na po. Sumama na sa gobyerno yung mga MNLF, pati MNLF. Tama? So sabi dito, for Duterte, Marcos is unfit to lead and must yield his post to who else? Sara Duterte Carpio. Yun mismo yung sinasabi doon sa rally po ni Glenn Chong at saka ni Harimau. Yet Carpio is not only incompetent to handle the job, she should give the Philippines to China on
she would give the Philippines to China on a silver platter? No comment. When asked what she thought of China's claim on the West Philippine Sea, she referred reporters to the statement of her brother, Representative Pulong Duterte. Sara also flubbed the test for financial management when she cuts 221.044 million pesos from Malacanang in December 2022 as part of her confidential and intelligence funds. There was CAF for then Vice President Leni Robredo under the 2022 budget, so Sara possibly committed a crime by badgering the palace to give her some loose change. Sasabi rito sa kolong, on a larger plane, Duterte's anti-bongbong campaign squares with the long-term plan of China to destabilize the Philippines and weaken its political leadership, while proceeding with its protracted scheme to take over maritime features controlled not only by the Philippines but also by Vietnam, Taiwan, Malaysia, and Brunei. Duterte and Xi are like two hands washing each other, and they will continue to do so until the Philippine government finally relents and allows the International Criminal Court to take custody of Duterte and his cohorts who implemented the war on drugs that killed up to 30,000 people without the benefit of trial. So the current Senate investigation niya into the claim by former PDEA agent Jonathan Morales that Bongbong was seen snorting cocaine at a Rockwell condominium unit owned by actress Maricel Soriano is part and parcel of the destabilization. Yan ang claim, mga kababayan, ni Trillanes. May kompas niya dyan. Kita niya? Soriano was stamped by the inquiry and why she was summoned to the Senate to be asked questions about a fairy tale. It turned out that she sold the condo in 2012, the year when the unit was supposed to the drug den of the high and the mighty. Soriano spoke for an eternity of 6 minutes, and she is poised to sue Morales, the pro-Duterte blogger Maharlika, and all others who besmirched her reputation for dragging her name into a mess based on intelligence reports that PDEA did not verify and confirm many times over. Pati yung si Maricel Soriano na damay, na perwisyo, nasayang yung oras po. Yun lang naman pala yung itatanong doon. The Filipino people should not get bored about the planned Duterte power grab. They should be furious for the bare-faced lies being dispensed by Duterte. His trolls also have disinformation contracts with the local acolytes of China and those in the media who swallow the poisoned bait of the unlamented regime. Pagkatapos, tayo po yung inaakusa na binabayaran na niya ni Lisa Smags. Kayo yung mga sanay sa ganyan po, na malamang ang nagpupundo po ng mga kasinungalingan, destabilization po. Sabi dito sa kwentong nakuha natin, it's China. Di ano niya, Mr. Maravillas, pag lumabas yung warrant of arrest, yung takbo ni Maudix et al., malamang po sa China. At nandun na nagtatrabaho, nauna na doon yung kanyang PCOO, si Martin Andanar. Madali na lang po ang coordination. At I think may direkta silang linya. Si Maudix mismo, best friend si Xi Jinping. So, kaabang-abang po, mga kababayan, ang mga susunod na araw. Kasi, yung mga nagpapaabot sa akin ng information ng mga DDS trolls, malapit na niya yung amo mo. Hindi na aabutin daw, mga kababayan, ng June 30. Malapit na niya kayo. Nagmamadali talaga. Hindi na siguro papabutin ng SUNA. Yun ang target nila po sa ating Pangulong Bongbong Marcos.
Hindi po papayag ang ating armed forces. They are professionals. Di papayag yung 31 million na mga Marcos loyalist. At hindi din papayag yung Amerika na gano'n ang mangyari na yung China po magtagumpay dito sa Indo-Pacific region. Nakita ninyo po yung galawan. Mayroon na pong nabuo na squad force. Pilipinas, Amerika, Japan, and Australia. Yan po yung magiging strike force pagdating ng oras. Kaya relax lang tayo po mga kababayan. And we have our Mutual Defense Treaty. Paulit-ulit po na sinasabi ng Amerika. It should be the rules-based order. At yung pagtapol sa ating gobyerno po, ang present administration na may pinakang malaking mandato po is a rules-based order. So consistent po sa prinsipyo ng ating mga allied countries. Ang kanilang intention po, power grab eh. Tama? Ito po yung gigil na po. Ang tawag na sa ating Pangulong Bongbong Marcos, tulad din ang tawag ng kanyang amo, bangag, at hindi na kinikilala ang ating Pangulong Bongbong bilang presidente. Ayan, tingnan ninyo yung sabi niya rito. Mabuhay ang tunay na presidente ng Pilipinas, Sara Duterte. Sabi ni Glenn Chong, walang karapatan si Mr. Marcos na magpatuloy dyan sa Office of the President. And by this, ang susundin natin ay constitutional succession. Bumaba ka dyan, bangag at pumalit si Sara Duterte na legitimate leader of this land. May ganun mga kababayan. Tinalo pa yung komisyon ng eleksyon. Dineclare na po na ang dapat kilalaning lehitimong presidente, si Inday. Di ba mga kababayan? May nagsabi nga na dapatan niya dito sa mga taong ito. I-disbar? I-review siguro kung ang mga ganyan. Yung mga naunang statement po, yung gustong sampalin yung ating First Lady ni Glenn Chong, a ground for disbarment. Kaya lang siguro hindi na pinatulan po. O ngayon, sabi dito ni Harry Roque, bakit ganyan, anya Mr. Maravillas, ang itsura ni Harry Roque, parang nababaliw na. Parang nawawala na po sa sarili. Balintong King, sabi ng Impact Leadership, former presidential spokesperson Harry Roque, who in 2028 said that then President Rodrigo Duterte would not take orders from anyone after then Senator Sonny Trillanes called for him to undergo drug testing, continues to demand that President Ferdinand Marcos Jr. take a hair follicle drug test to disprove the allegations of drug use against him. Inong panahon niya, panahon nila mga kababayan, ito yung sabi ni Harry Roque, ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test ni presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Kontra-kontra po, pare-parehas ang pag-iisip ng mga taong ito. Yung sarili nila, kinukontra nila. Paano maniwala tayo sa mga taong ito? May mga diferensya talaga. Oh. Tapos ngayon, noong May 4, ang sabi niya, I encourage PBBM to settle the issue once and for all. The people cannot entrust the welfare of the nation to a leader suspected of being perennially addled by dangerous drugs. So ang ibig niyang sabihin mga kababayan, yung Pangulo confused. Hindi na makapag-isip ng tama, hindi makapag-isip ng malinaw dahilan sa droga. Inapakalinaw po ang pag-iisip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw magsalita. Di tulad po ni Maudigs at pati ni Inday, pati siya, malabo po ang mga pananalita nila. Very confusing. Bali-baliktad. Yung manifestasyon mga kababayan na nakikita natin sa kanila, yun ang binabaliktad nila, yun ang ibinibigay, inaakusa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo yung confused, hindi na maintindihan, bangga-bangga yung inyong mga sinasabi. Pati itsura. Pati pananalita, mga kababayan. Tawag niya sa kanya dito sa Balintong King.
sa impact leadership. Pati nga yung testigo nila, witness nila doon sa PDEA leaks, pare-parehas po, confused. Kasi nga po, tinay-tay lang po yung kwento. Pati yung Senado, damay tuloy. Kaya sabi dito sa balita, Philippine Star, karamihan ng bumabanat sa ating president ngayon ay kakampi ng dating administrasyon. House leaders warned the Senate on Wednesday that it is losing its integrity by continuing to investigate an unverified document linking the president to illegal drug use, words that reflect the lower chamber's suspicions that a full-blown destabilization plot against the Marcos administration is underway. Ayan po, mga kababayan. So, sakto, yung mga analysis natin na yun po ay in aid of destabilization. At yung mga rally po, hindi siya prayer rally, kundi destabilization rally. Ang intention po, magkodita, gatungan ang people power at kodita para iupo po si Inday. Nagmamadali sila mga kababayan kasi palabas na yung ICC warrant of arrest, sabi ni Trillanes. At yung pagkabuking, nagbulgar po ng secret agreement, mismong si Harimau. Di ngayon, under investigation po ng Congress. So yun, ang dami nating abangan mga kababayan. Pakiusap natin sa ating mga Marcos loyalist, share lang po ninyong i-share itong ating video para mabasag natin, malabanan natin ang fake news ng mga DDS vloggers na napakasinungaling. Ayos ba? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.